Isang gabi, habang ang nurse na si Clara ay nag-iikot sa mga kwarto ng ospital, napansin niyang may isang pasyente na hindi pa natutulog. Isang matandang lalaki ito na may mahahabang puting buhok at matalim na mata. Ang pasyente ay tila hindi nagugutom o nauuhaw, pero may mga kakaibang tanong na paulit-ulit niyang itinanong sa nurse. "Ikaw ba ay nag-iisa?" Tanong ng matanda. "Oo po," sagot ni Clara. Ngunit napansin niyang may kakaibang pakiramdam siya habang ang matanda ay nakatingin sa kanya. Para bang may masamang nangyayari at hindi siya maintindihan. Tinutok ni Clara ang kanyang pansin sa mga kagamitan, pero bigla na lang siyang natisod at nahulog sa sahig ang isang baso ng gamot na hawak niya. Nang lumingon siya, wala na ang matanda sa kwarto. Kinabukasan, nagpatuloy si Clara sa kanyang duties, ngunit hindi mawala sa kanyang isipan ang nangyaring gabing iyon. Nang bumalik siya sa ospital ng gabi, muling nakatanggap ng pangalawang shift assignment. Sa kabila ng kakaibang karanasan, pinilit niyang magpatuloy at hindi magpahalata ng takot sa mga kasamahan. Habang naglalakad siya sa hallway, narinig niyang may mga mahinang tunog, mga yapak na tila galing sa isang kwarto sa dulo ng pasilyo. Ang tunog ay paulit-ulit, kaya't nagdesisyon siyang silipin. Nang dumaan siya sa kwarto ng matandang pasyente, nagulat siya nang makita itong nakatayo sa tabi ng bintana, nakaharap sa malamlam na ilaw ng buwan. Hindi siya kumikilos at parang may inaasahang mangyari. Nang tinanong siya ni Clara, "Bakit ka nandyan?" Hindi ito sumagot kundi tumingin lang siya sa kanya ng may malalim na mata, para bang may alam siya na hindi kayang ipaliwanag ng nurse. Bigla na lang sumigaw si Clara at napaatras ng ang matandang pasyente ay naglahong parang bula, nawala na parang wala siyang narinig o nakita. Dumating ang mga kasamahan ni Clara at tinanong siya tungkol sa insidente. Lahat sila ay nababahala at nagtaka kung anong nangyari sa matandang pasyente na tila nawala ng walang bakas. Ang ilang mga nurse at doktor ay nagsabing hindi nila alam ang tungkol sa matandang lalaki at wala silang naitalang pasyente sa kanyang pangalan. Isang kasamahan ni Clara, si Nurse Liza, ang lumapit sa kanya at nagsabing may narinig siyang kwento tungkol sa ospital. Ayon sa kanya, may mga pasyenteng dumarating tuwing madaling araw, mga pasyenteng hindi na makalabas ng ospital dahil sa mga hindi pa nasasagot na mga katanungan sa kanilang buhay. "Clara, alam mo ba na may isang matandang lalaki na namatay dito ilang taon na ang nakalipas?" Ayon sa kwento, siya ay isang doktor noon at madalas magtangkang mag-save ng mga buhay. Ngunit isang gabi, napagod siya at nagkasakit. Ang iba pang mga kasamahan niya sa ospital ay hindi nakakita ng huling sandali niya. Nagpatuloy si Nurse Liza, sinasabi nila na minsan siya ay bumabalik para maghanap ng mga taong nag-iisa at parang may misyon siyang hindi natapos. Habang nakikinig, ang pakiramdam ni Clara ay parang may lumalagong takot sa kanyang dibdib. Baka nga, ito ang dahilan kung bakit ang matandang lalaki ay patuloy na nagpapakita, naghahanap ng kasagutan o isang bagay na hindi pa natutukoy. Habang lumilipas ang mga araw, hindi na nakatulog ng maayos si Clara. Laging bumabalik sa kanyang isipan ang matandang lalaki at ang mga kwento ng mga kasamahan niya sa ospital. Naisip niyang baka may mas malalim pang misteryo sa likod ng mga pangyayaring ito. Isang gabi, habang nag-iikot siya sa mga kwarto, napansin niyang may isang pinto na hindi nakalock. Nang binuksan niya ito, natagpuan niyang walang tao sa loob. Ang kwarto ay puno ng mga luma at sirang gamit at sa isang sulok ay isang malaking salamin. Habang tinitingnan ng salamin, biglang may narinig siyang mahinang boses na nagsasabing, "Tulungan mo ako." Lumingon siya sa paligid, ngunit wala siyang nakita. Pabalik na sana siya sa kanyang pwesto nang bigla niyang mapansin ang isang sulat na nakasulat sa isang lumang pader sa likod ng salamin. Ang mga salita ay malabo at tila matagal nang nakalipas. Binasa niya ito ng malakas. "Ako'y naghihintay, naghahanap ng isang magliligtas. Ang aking misyon ay hindi pa tapos." Nang bigla, ang salamin ay sumabog sa harap niya. At sa isang iglap, natagpuan ni Clara ang kanyang sarili na nakaharap sa matandang lalaki, ngunit hindi siya makagalaw. Tila ba siya'y nahulog sa isang mundo ng mga alaala at kalungkutan.
Habang si Clara ay nakatayo sa harap ng matandang lalaki, naramdaman niya ang malamig na hangin na bumalot sa buong kwarto. Ang mga mata ng matanda ay kumikislap ng may malalim na kahulugan at ang paligid ay tila nagiging malabo, parang ang oras ay huminto. Sinusundan mo ba ako? Tanong ng matandang lalaki ng may malungkot na tinig. Kailangan mong malaman ang aking kwento. Naglakad siya papalapit kay Clara, ngunit hindi ito makagalaw, parang ang kanyang katawan ay nakakadena sa mga anino ng nakaraan. Mula sa likod ng matandang lalaki, lumabas ang isang imahe ng ospital, ngunit ang mga pasyente at mga staff ay tila mga anino na nawawala at lumilitaw. May mga sigaw sa paligid, mga huling hininga at isang hindi matukoy na sakit na bumabalot sa hangin. Matagal ko nang hinahanap ang kung paano ako makakatawid sa kabilang buhay, sabi ng matanda. Naging abala ako sa pagligtas ng buhay ng iba, pero ako'y nakalimot na may mga mahal ako sa buhay na kailangan pa ako. Ang imahe ng matanda ay nagbago. Siya'y nakita ngayon na nakatayo sa isang madilim na silid ng ospital, tila hawak ang isang batang pasyente. Sa mga mata ng batang iyon, makikita ang takot at hindi pagkakaintindihan. Wala na ibang paraan, sabi ng matanda. Pero ikaw ang magbibigay ng pagtatapos sa lahat ng ito. Bago pa man makapagsalita si Clara, ang matandang lalaki ay naglaho at muling naging tahimik ang kwarto. Ngunit sa kanyang isipan na natili ang tanong, ano ang misyon na hindi natapos? Anong ang kailangan niyang ayusin? Ang mga pangarap at mga alaala ng matandang doktor ay tila naiwan sa kanya at ang kanyang paghahanap ay magiging bahagi na ng kwento ni Clara. Matapos ang gabi ng kakaibang pangyayari sa ospital, inisip ni Clara na baka ang lahat ay bunga ng sobrang pagod at stress. Pero nang makauwi siya sa kanyang bahay, nagbago ang lahat. Habang siya ay naghuhugas ng kamay sa banyo, may narinig siyang mahinang tunog na nagmula sa likod ng kanyang pintuan. Iniisip niyang baka ang mga kapitbahay lang ang gumawa ng ingay, pero nang tinignan niya ang pinto, nakita niyang bahagyang nakabukas ito, kahit hindi naman niya ito iniwan na ganoon. Naglakad siya patungo sa pinto, ang kanyang puso ay mabilis na tumibok at nang buksan niya ito nakita niyang walang tao. Ngunit ang hangin sa loob ng bahay ay malamig at tila may hindi maipaliwanag na presensya. Nang bumalik siya sa sala, nalamdaman niyang may nakatingin sa kanya mula sa sulok. Ang matandang lalaki mula sa ospital! Nakatayo siya sa itaas ng hagdang-hagdang palapag, nakaharap kay Clara, ang mga mata nito ay kumikislap ng puti. Pagod na ako, Clara, bulong ng matanda. Kailangan ko ng tulong mo. Agad na umakyat si Clara upang subukang makalapit, ngunit nang tumingin siya muli, bigla na lang naglaho ang matandang lalaki at ang kanyang pagkakaroon ng presensya ay nagdulot ng mas matinding takot sa kanya. Maya-maya pa, ang mga ilaw ng bahay ay nag-flicker at ang mga larawan sa dingding ay nagsimulang maggalaw, parang may puwersa na naguutos sa kanila. Kailangan mo akong tulungan, narinig niyang sabi ng matandang lalaki mula sa dilim. Ang gabi na iyon ay naging isang malupit na labanan ng isip at kaluluwa para kay Clara. Isang bahagi ng kanya ang naniniwala na ang matandang doktor ay hindi lang isang multo, kundi isang kaluluwang nahulog sa isang walang katapusang paghihirap na naghahanap ng kasagutan. At ang tanging paraan para ito ay matapos, ay ang malaman niya ang mga sikreto ng ospital at ang mga pagkakamali ng nakaraan. Hindi na kayang tiisin pa ni Clara ang mga nangyayari sa kanyang buhay. Ang matandang doktor ay patuloy na nagpapakita sa kanya at ang mga presensya ng espiritu sa kanyang bahay ay nagiging mas madalas at mas malakas. Napagpasyahan niyang humingi ng tulong sa isang espiritista, isang matandang nakilala sa kanilang lugar. Isang gabi, tinawagan ni Clara ang espiritista na si Lolo Totoy. Isang mabigat na kaba ang nararamdaman ni Totoy habang pinapasok si Lolo Totoy sa kanyang bahay. Agad na binuksan ng matanda ang mga gamit niyang pang-espiritual, mga kandila, insenso at mga lumang amulet, at nagsimula siyang magdasal. Habang ang sala ay puno ng amoy ng insenso, naramdaman ni Clara ang kakaibang presensya. Ang hangin ay nagsimulang magbago at ang mga ilaw sa paligid ay nag-flicker. Si Lolo Totoy ay na nakapikit, ay biglang huminto at tumingin kay Clara. May mga kaluluwang hindi matahimik, sabi ng espiritista.
Ang matandang doktor ay may isang bagay na hindi natapos at ngayon siya ay naghahanap ng makakatulong at kasagutan. Lumingon si Lolo Totoy sa isang sulok ng sala kung saan ang mga anino ay tila gumagalaw at nagiging mas makapal. Siya ay maghahanap sa iyo hanggang sa matulungan mo siya, patuloy ng matanda. Ngunit may kalakip na sakripisyo. Nakatanim pa sa kanya ang mga pagkakamali sa ospital. Dagdag ni Lolo Totoy. Siya ay isang doktor na nagligtas ng mga buhay, ngunit sa huling taon ng kanyang buhay, siya mismo ay naging biktima ng kanyang sariling kaalaman at kasakiman. Marami siyang tinulungan, pero hindi niya natulungan ang sarili. Ngayon, siya ay isang kaluluwang nawawala, naghahanap ng kasagutan na hindi matutukoy. Habang nagsasalita si Lolo Totoy, nagsimulang mag-echo ang mga boses sa paligid at ang mga pader ng bahay ay parang yumuyuko sa ilalim ng presensya ng matandang doktor. Kailangan mo siyang tulungan upang mapatawad siya sa kanyang mga pagkakamali, wika ni Lolo Totoy. At hindi mo magagawa ito kung hindi mo matutunan ang mga lihim ng ospital na yon. Sa mga salitang iyon, naluha si Clara. Alam niyang hindi ito madali at ang kanyang buhay ay magiging mas komplikado pa. Ngunit isang bagay ang sigurado siya, kung hindi niya tutulungan ang matandang doktor, hindi siya makakawala sa mga pangarap at presensyang patuloy na nag-aalab sa kanyang paligid. Kinabukasan, nagdesisyon si Clara na hindi na pwedeng magpatuloy na ganito. Kailangan niyang malaman ang buong kwento ng ospital at ang mga lihim na tinatago nito. Binalikan niya ang ospital na minsang naging puok ng kanyang takot. Ngunit ngayon, may iba ng pakiramdam. Hindi siya natatakot kundi handa na siya. Nang dumating siya sa ospital, naramdaman niyang may kakaibang kapaligiran, mga anino sa mga sulok, mga mata na parang sumusubok mag-obserba sa kanya. Pinili niyang pumunta sa lumang bahagi ng ospital, kung saan bihirang pumupunta ang mga tao. Doon, sa isang matandang file cabinet, nahanap niya ang mga dokumento na may kinalaman sa kasaysayan ng ospital. Habang binabasa niya ang mga sulat, nakita niya ang pangalan ng matandang doktor. Doktor Emiliano Suarez, isa siyang kilalang surgeon na tinuturing na bayani sa ospital, ngunit sa mga huling taon ng kanyang buhay, napansin ng kanyang mga kasamahan ang isang kakaibang pagbabago sa kanya. Nagkaroon siya ng obsesyon sa ideya ng pagligtas ng buhay, ngunit hindi siya nakontento. Nais niyang maging mas matagumpay, kaya't sa huling mga buwan ng kanyang buhay, nag-eksperimento siya sa mga hindi nasubok na paraan, mga pamamaraan na hindi etikal. Ang eksperimento ng matandang doktor ay nagdulot ng mga malupit na kahihinatnan. May mga pasyente na hindi nakaligtas at ang kanyang mga desisyon ay nagdulot ng pagkamatay ng ilang tao sa ospital. Ngunit hindi niya ito inamin at iniiwasan ng mga kasamahan niya na magsalita tungkol dito. Kaya't si Dr. Suarez sa huli ay nagdulot ng mga kaluluwang naiiwan at naghahanap ng hustisya. Isang gabi, habang siya ay nag-eeksperimento sa isang bagong operasyon, siya mismo ay nakaranas ng isang malubhang pagkakasakit. Hindi siya nakaligtas at ang mga huling sandali niya ay puno ng pagsisisi. Sa pagkamatay niya, ang mga hindi tapos na eksperimento at ang mga pasyenteng hindi na nailigtas ay nag-iwan ng isang makamandag na alaala sa ospital. Ngayon, ang matandang doktor ay patuloy na naglalakbay, naghahanap ng isang pagkakataon upang humingi ng tawad sa mga pagkakamali niya. At si Clara bilang isang saksi ay tila siya lamang ang makakatulong upang maipasa ang kanyang mga kasalanan. Si Clara ay napatigil, iniisip kung paano niya matatapos ang misyon na ito. Pero isang bagay ang sigurado, ang lihim ng ospital ay magiging gabay niya upang tapusin ang lahat ng ito at matulungan ang kaluluwa ng matandang doktor. Nag-aalangan na pumunta si Clara habang naglalakad patungo sa mga bahay ng mga pamilya ng mga pasyenteng naging biktima ng eksperimento ni Dr. Emiliano Suarez. Alam niyang mahirap tanggapin ang kanyang sasabihin, pero kailangan niyang gawin ito. Nais niyang matulungan ang kaluluwa ng matandang doktor at tapusin ang paghihirap na matagal nang ipinagkait sa kanya. Ang unang pamilya na pinuntahan ni Clara ay ang pamilya ni Aling Rosa, isang matandang babae na pumanaw sa ilalim ng pangangalaga ni Dr. Suarez. Ang anak ni Aling Rosa, si Marco, ay isang tahimik na lalaki na may sugatang puso dahil sa pagkawala ng kanyang ina.
Nang dumating si Clara sa kanilang bahay, pinapasok siya ni Marco na may pag-aalalang tanong sa muka. "Sino ka? Anong sayo?" tanong ni Marco habang nag-aalala. "Ito po'y hindi madaling sabihin, Marco," sabi ni Clara, "pero kailangan ninyong malaman ang buong kwento. May mga bagay na hindi na ipaliwanag at si Doktor Suarez, ang doktor na nag-alaga kay sa iyong ina, ay may isang lihim na hindi pa natatapos." Habang ipinaliwanag ni Clara ang mga nangyari sa ospital, ang mga mata ni Marco ay unti-unting pumuno ng luha. "Paano mo nalaman ang lahat ng ito?" tanong niya, ang tinig ay may halong hinagpis. "Si Dr. Suarez po." "Wala na pero hindi siya mapakali. Patuloy niyang tinitiyak na matatapos ang mga pagkakamali niyang ginawa. At humihingi po siya ng kapatawaran. Sa lahat ng nangyari gusto niyang magkaroon ng kapayapaan at siya po ang nagpadala sa akin para magsabi sa inyo." Naramdaman ni Clara ang bigat ng kanyang mga salita. Alam niyang mahirap tanggapin, ngunit sa mga mata ni Marco nakikita niya ang isang uri ng pag-unawa. Ang galit na ilang taon na nilang bitin, unti-unting nagiging kalungkutan at isang pangungusap ang lumabas mula kay Marco. Kung tunay ngang nagsisisi siya, bakit hindi siya humarap sa amin noon? Bakit kami pa ang kailangan niyang hanapin ngayon? Sumagot si Clara, "Wala siyang lakas upang humarap sa inyo noon, ngunit hindi ibig sabihin na wala siyang hangarin na magsimula ulit. Ang kaluluwa niya po ay naghahanap ng kapatawaran, at tanging kayo, ang mga naiwang pamilya, ang makakapagbigay nito." Napansin ni Clara na nagdahan-dahan nang bumangon si Marco mula sa kanyang pagkakaupo. "Kung ito ang makapagbibigay kapayapaan sa kanya at sa amin, bahala na. Hindi ko alam kung paano ito matatapos, pero siguro dapat na siyang patawarin." Dahil sa mga salitang iyon, naramdaman ni Clara na ang misyon niya ay unti-unting nagsisimulang magtagumpay. Ngunit ang tunay na hamon ay nagsisimula pa lang. Kung ang pamilya ni Aling Rosa ay nagsimulang magpatawad, paano naman ang ibang mga pamilya na nagdusa mula sa pagkakamali ni Dr. Suarez? Naglakbay pa siya sa iba pang mga bahay isa-isa upang sabihin ang parehong mensahe. Habang naglalakad siya, may kakaibang kapayapaan na nagsimulang magbalik sa kanyang puso. Kahit na ang mga sugat ng nakaraan ay mahirap maghilom, nagkaroon ng pag-asa na ang pagpapatawad ng mga pamilya ay magiging tulay para sa kaluluwa ng matandang doktor na makahanap ng kapayapaan. Matapos ang mga linggong puno ng paglalakbay at pakikipag-usap sa mga pamilya ng mga biktima ni Dr. Emiliano Suarez, unti-unti nang nagbago ang mga bagay. Ang galit at hinagpis ng mga naiwang kaanak ay unti-unting napalitan ng pag-unawa at pagpapatawad. Isa-isa nilang tinanggap ang kaluluwa ng matandang doktor at nagkaroon ng katahimikan na matagal nang pinipigilan ng nakaraan. Isang gabing tahimik habang si Clara ay nagmumuni-muni sa kanyang bahay, naramdaman niyang biglang umigting ang hangin sa paligid. Ang mga ilaw ay kumurap, at sa isang iglap, tumunog ang isang mahina at mabigat na tinig mula sa dilim. "Clara?" narinig niyang tinig ng matandang doktor. "Maraming salamat." Tumingala siya at nakaramdam ng kakaibang presensya sa kanyang paligid. Ang matandang doktor, na ngayon ay nagliliwanag, ay nagpakita sa kanya sa anyo ng isang ulap ng liwanag. Hindi na ito ang nakatakot na matandang lalaki, kundi isang nilalang na puno ng kapayapaan. "Ngayon, makakamtan ko na ang kapatawaran na matagal kong hinanap," sabi ni Doktor Suarez. Ang kanyang tinig ay puno ng pasasalamat at pagkabigla. "Dahil sa tulong mo, Clara, at sa tulong ng mga pamilya na natulungan mong magpatawad, makakatawid na ako sa kabilang buhay." Nakaramdam ng ginhawa si Clara at ang mga bigat sa kanyang dibdib ay napawi. Ang matandang doktor ay matagal nang naghahanap ng pagkakataon upang matubos ang kanyang mga pagkakamali. At sa wakas, natagpuan niya ito sa pamamagitan ng mga hakbang ng pagpapatawad. "Salamat sa iyong tapang at malasakit," patuloy ni Dr. Suarez. "Ngayon, ako'y makakapasok na sa kapayapaan ng kabilang buhay. Ang aking misyon ay natapos na." Nang magsimulang maglaho ang anyo ng matandang doktor, nagbigay ito ng huling ngiti kay Clara, isang ngiti ng pasasalamat at kapayapaan. Sa huling sandali, ang mga anino na bumabalot sa ospital ay nagsimulang maglaho at ang lugar na dati ay puno ng takot ay naging tahimik at magaan. Si Clara,
na matagal nang nabigatan sa mga nangyari ay nakaramdam ng isang bagong simula. Ang matandang doktor ay hindi na isang kaluluwang naiiwan, kundi isang kaluluwang na naglakbay patungo sa liwanag.